Try natin tong Netflix. Ayan. Tapos yun. Try natin sign in. So what's up mga Lods? Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, gagawin natin Smart TV itong ordinary TV sa likod ko. Meron akong ginawang video rin dito sa channel natin kung paano i-connect yung screen ng smartphone sa screen ng ordinary TV din. Kung interesado kayo, paki-click na lang yung dito, lalabas nyo na suggestion. Pero this time, gagawin natin Smart TV to gamit yung binili ko sa Lazada, yung MXQ Pro 4K resolution at 5G na siya yung network niya. So, i-unbox na natin, testing at i-review. Wala nang palililigay, subukan na natin. Pero kung bago pa lang sa channel natin, pakipindot na lang yung subscribe button sa baba at yung notification bell na maliit para lagi kang updated sa mga bago natin upload na video. Yun lang, let's start! So kung mapapansin nyo mga lods, dalawa siya kasi sumabay na rin umorder yung ate ko. At i-pass forward na rin natin. Meron siyang libreng kasamang mini keyboard. Ayan siya. Unahin natin tong mini keyboard. Buksan na natin. Yun, nalaglag yung micro USB. So wala na siyang laman. So ito yung micro USB cable na kasama niya. Ayan. Hindi siya type C. Ayan, wala ba kayo mag-focus. So buksan naman natin tong mini keyboard. Yan, user manual. Ayan. So maganda siya, parang pang gaming. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan. So buksan ko tong likod. Ayan. So nasa loob yung USB nya, pang connect para maging wireless. Ayan siya. So kung bumili kayo nito mga lods, nakalagay lang siya sa may likod kasama ng rechargeable na battery nya. Dahil kadalasan ito yung hinahanap kung bakit hindi raw gumagana. Importante to kasi ito yung magpapagana. Yan. Kasama siya ng rechargeable battery. Sasasak natin siya mamaya sa may TV box. Pero tatabi ko muna baka mawala. Yan. So sunod naman natin tong TV box. Yung MXQ Pro. Yan. So yan yung box niya mga lodi. Buksan na natin. Yo! Yung unit agad makikita mo pag bukas mo ng box mga lods. Yan. Tanggalin mo na ito sa plastic. Yun o. MXQ Pro 5G at 4K resolution. Sulit na sulit lalo sa mga mahilig manood ng movies. Yan, naka-plastic pa yung gilid. So, sa likod niya nakalagay 4G plus 64G. Check natin mamaya yan. Tapos sa gilid niya, yan, lagayan ng SD card. Yung mga malalaki may adapter. Yan, dalawa. Tapos sa kabila, USB 1, 2, and 3. Yung pwede nyo saksak yung mga mouse, keyboard, o external hard drive, USB. Yun. So, kabila naman, dito sa may taas ng MXQ Pro. So, ito yung HDMI port, saksakang HDMI port. Tapos sa kabila, LAN internet. Kung pwede nyo gusto nyo erekta yung internet nyo. At sa kabila itong power supply. Ayan. Tapos dito naman yung AV. Kung wala kayong HDMI port, pwede itong gamitin. At itong isa, for speaker siguro, mga headphones. At yung isa naman, USB port. Saksak natin dito yung mini keyboard mamaya. At sa taas, mga SD card slot. Ayan. So, yun. MXQ Pro 5G at 4K reso. Check naman natin yung ibang kasama niya sa box. Buksan natin. Yun. So, this one is HDMI, I think. At ito, yung power supply. At yung remote control nya. Ayan. At meron pang user manual. Ayan. So, wala na laman yung box. So, ito yung user manual. Ayan. So, tingin ko mga basic procedure paano pagganahin yung MXQ Pro. Ayan. So, mukhang madali naman siya intindihin. Ayan. Tatabi ko muna. Check natin itong HDMI connector. Ayan. So, meron siyang takip. Ayan, again sa lightweight. Yun. HDMI. At yung kabilang dulo ay HDMI din.
So itong isa sa TV, sasaksak natin mamaya, at itong isa para sa MXQ Pro. Ayan. Tabi muna natin ulit. At ito naman yung remote control. Ayan. Basic remote control. Pero hindi natin siya gagamitin kasi meron tayong mini keyboard. Ayan siya. Tabi muna natin ulit. Tingnan natin itong power supply adapter. Ayan. So yung input niya 110 to 240 volts, 50 to 60 Hz, at meron siyang 0.3 amperes. At yung output niya ay 5 volts at 2 amperes. Yun. So ito yung HDMI, itong HDMI port. Ayan, sasaksak ko na siya dito. Yun. Tapos ito naman sa TV, mamaya sasaksak natin ito dun. Tapos sunod natin tong power supply. Saksak natin tong power supply dito. Teka, dito. Kabila natin. Ayan. Saksak na din natin yung mini keyboard, yung USB port niya para maging wireless siya. Kunin ko na dito sa may likod mga lods. Ayan. Ayan siya mga lods para gumana. Ito natin siya sasaksak sa tabi ng mga HDMI port at power supply. Dito natin sasaksak sa may bangating USB. Yan. Sasaksak na natin siya dun sa TV namin. Yan. Yan mga lods. So, game na. Tara. So, mga lods, saksak natin itong MXQ Pro dito sa TV namin. Unahin natin itong HDMI port. Saksak natin dito sa may likod ng TV namin. Saksak natin siya dito sa may HDMI 1. Yan. At sunod natin tong power supply. Saksak natin siya sa may saksakan. Tapos sunod natin tong TV, saksak. So okay na yung TV at power supply ng MXQ Pro. So meron siyang blue indicator. So buksan na natin yung TV. So bukas na mga loads yung TV. Tapos ito yung remote namin. Ayan. Tingnan nyo naman, hindi siya smart TV, diba? So ito yung sticker na nasa likod ng TV namin mga loads. Ayan, gusto ko lang pakita sa inyo yung pinaka model nya. Sobrang luma na tong TV na to. So click nyo lang tong source sa remote nyo. Ayan, then piliin nyo yung HDMI 1 kasi doon natin siya sinaksakan nyo. Then okay. Yun, so yan agad lalabas mga loads pagkabukas nyo. So nga pala mga loads, kung mapapansin nyo yung TV namin ay maraming itim sa gilid-gilid. Pagpasensyahan nyo na kasi sobrang tagal na tong TV na to kaya madumi na yung pinakalob ng screen nya. So may nakalabas siya na yun, allow pre-launcher to access photos, media and files on your device. So gamitin muna natin tong mini keyboard. On muna natin. Ayan. So testing naman natin kung gumagana. Yun, gumagana ng mga loads. Tapos i-allow muna natin tong pre-launcher. Yun. So ito yung pinaka interface nya or yung launcher. Yung lumabas kanina na pre-launcher. Hindi ko alam bakit hindi parehas to nung binili ko tulad sa mga napapanood ko sa YouTube na MXQ Pro. Yung MXQ Pro nila meron ganyan, yung may Iron Man agad sa harap, tapos kasama yung mga settings, music, may apps. Tapos pag kinlik mo yung settings, may lalabas sa may bandang right side, ganyan. Ewan ko sa akin bakit hindi ganyan, nakakalungkot lang. Pero huwag kayong mag-alala mga loads, kung halimbawa ganyan din yung nabili yung MXQ Pro katulad nung sa akin, parehas ng launcher, pwede naman natin palitan yan. Gagawa ko ng panibagong video tutorial kung paano palitan yung launcher na tulad ng ganyan. Pwede natin palitan na mas maganda pa dyan. So abang-abang kayo dyan mga lodi. So punta muna tayo sa may settings para connect muna natin yung wifi. Ayan. Ayan, lalapit ko mga loads ha. Malayo. So share ko rin para sa inyo itong mga loads yung discovery ko kung paano magkaroon tong ilaw yung mini keyboard nyo. So press and hold nyo itong FN then F2. So ayan, green.
Tapos press and hold FN ulit, then F2 para magpalit yung ilaw. So ulitin ulit natin. Yan. So meron siyang tatlong kulay. Pag pinindot nyo ulit pang-apat, yan, mawawala na siya. So yun lang mga lods, balik na tayo. Yan. So click natin itong wifi. Yan. So connect muna natin siya sa may wifi namin. So connecting. Yan, connected na mga lods. So, click nyo yung upper left corner. Yan. So, kung mapapansin nyo mga lods, parang hindi pantay yung screen size niya sa screen display ng TV, di ba? So, ayos natin yan. Click mo natin tong display. So, unahin natin tong display size. Yan. Pwede nating palakihin o paliitin dito yung pinaka-display niya. So, parang naka-zoom. So, ako gusto ko siyang medyo malaki para hindi nakakaduling. Ayan. So, back muna natin. Tapos, dito naman tayo sa screen percent. So, dito, pwede nyo i-adjust yung size para maging fit sa screen ng TV nyo. Ayan. So, TV ko ito. Ayan. Then, okay. So, punta naman tayo sa may storage. Ayan. 64GB. So, legit mga loads. So, may memory naman. So, may RAM. Yun, 4GB mga loads. So, legit na legit mga loads sa pinagbilan ko na to. So, punta naman tayo sa may security. Hanapin natin yung unknown resources. Make sure na naka-on siya. So, yan, naka-on naman pala siya mga lodi. Mas okay na naka-on siya para pag nag-install kayo ng mga APKs, mga application, eh hindi na magtatanong yung TV box o magpa-pop up na need pa niyang i-confirm. So, punta naman tayo sa may developer options. At hanapin natin yung USB debugging. Yun, so naka-on naman pala yung USB debugging mga loads. So, dito naman tayo sa may About TV box. Yan, so 10.1 Android version na siya. Click nyo na maraming beses. Yun, lalabas yung pinaka-logo ng Nougat. So, labas na tayo mga loads. Try naman tayo ng iba. Try natin tong Netflix. Yan. Yun, so nagtanong siya ng update, cancel. Tapos, yun, try natin sign in. So, wala tayong account ng Netflix, kaya back na natin yan. Try naman natin itong YouTube. So, try naman natin itong pinaka-remote ng MXQ Pro. So, pindutin nyo lang to para mag-enable yung mouse mode. Yan, nakalagay enter the mouse mode. So, try natin. So, yan mga loads. Left, right, up, down. So, napaka-hassle gamitin mga loads, di ba? Click lang natin ulit to para mag-exit yung mouse mode. Yun, nakalagay exit the mouse mode. Mas okay pa rin gamitin tong mini keyboard mga loads. Napaka handy gamitin at sobrang easy. So, try natin mag-search. Syempre, yung channel natin, search natin para di tayo maka-copyright. Then, search. Yun. So, try natin i-play itong una. Yun. So, pwede na kayong manood sa YouTube mga loads. Ayan. So, back na natin mga loads. Yun. So, FYI pala mga loads, hindi sponsored tong MXQ Pro na sinishare ko sa inyo. Gusto ko lang share para at least malaman nyo kung gaano ka-useful tong TV box na to. So, try naman natin mag-download ng modded na Netflix. Punta tayo ng Chrome. Tapos, type lang natin to sa URL apkmodi.io. Ayan. Yan. So, click natin search. Tapos, type na natin dito Netflix. Then, go. Tapos, yung pinakauna mga loads.
Click natin. Ayan. Tapos, baba lang natin. Ayan. Tapos yun, click download. Then, X lang natin yan. Add na. Yun. Tapos, baba lang natin ulit. Tapos yun, yung Netflix APK mode premium. Tapos, click lang ulit. Ayan. So, baba lang natin ulit. Yun, tapos ito, download. Tapos, may lalabas dyan. Then, okay. Ayan, so, wait nyo lang. So, balik na tayo sa home. Tapos, click natin may apps. Tapos, punta tayo sa may file manager. Tapos, sa download. Ayan, so, ito yung download natin. Click lang natin. Tapos, install. Then, fast forward. Para mabilis. Then, open. Yun. So, yun mga lods. Nag-blur yung camera ko. Ayan. Then, allow. Netflix APK mode. Ayan. So, click nyo lang yung upper left. Ayan. Tapos, click natin itong TV shows. Yun. So, search natin itong movies. Ayan. Tapos, HD releases. Ano, try natin lahat yan. Anime. Yun o. So, balik tayo sa movies. Ayan. So, hanap tayo ng pwedeng i-play dito. Ano kaya pwedeng i-play dito? So, try natin tong Enola Holmes. Tapos, play lang natin. So, wait nyo lang. May lalabas dyan na size na pwedeng i-stream. So, sa pinakamataas syempre na size, malinaw. Click natin itong una, then play with subtitle. Yun. Tapos yung pinakauna. Meron din akong video tutorial about dito kung paano download at manood. So, kung interesado kayo mga lods, click nyo lang yung may suggestion dyan na lalabas. So, yun mga lods. Nag-play na siya. So, dali natin sa gitna para makita natin kung may subtitle. Medyo mabagal ang internet namin. Ayan mga lods. Yun. So, may subtitle mga lods. Positive. Legit na legit. So, back na natin mga lodi. And okay. So, try naman natin tong Play Store mga lods. Click natin tong Play Store. Yan, syempre, checking info. Tapos, kailangan nyong ilagin yung email address nyo. So, pagkatapos nyo malagin, yan lalabas. Yun. So, yun mga lods. Pwede nyo na rin download dito yung mga ibang application na kailangan nyo. Tulad tong Facebook, and Messenger. Pwede nyo lagyan. Instagram. So, pakita ko rin sa inyo mga lods yung pangit na na-experience ko habang ginagamit ko tong MXQ Pro. Yung pagbabalik ka na sa may home, pagkiklik mo yung home, ganito yung lalabas. Pre launcher isn't responding. So, kung ma-experience nyo man to mga lods, click nyo na lang yung close application o yung close app. Or kung ayaw at naghang na siya, pwede nyo namang restart yung MXQ Pro. Tanggalin nyo lang yung pinakasaksak ng MXQ Pro, then balik nyo lang. So, papakita ko sa inyo mga lods kasi kanina, nauna kong isaksak yung MXQ Pro, tapos sumunod yung TV. So, pakita ko sa inyo, i-restart ko yung MXQ Pro para makita nyo yung startup boot nya. So, yan mga lods, na-restart ko yung MXQ Pro. So, yan yung pinaka-startup boot up nya. Pag bagong bukas siya, yan, naka-fast forward na rin para mabilis-bilis kasi medyo mahaba na tong video natin. Yun, so yan mga lods. So, may gusto pa akong pakita sa inyo mga lods. So, punta tayo ng settings. Tapos, application. Then, baba. Yun. So, kung makikita nyo mga lods, pre-launcher siya. So,
So, hindi natin siya talaga madidelete kasi system application siya. At yung pinakita ko sa inyo kanina na may Iron Man na launcher na madalas nakikita ko sa mga YouTube na unboxing nila ng MXQ Pro is alam ko Media Box Launcher yung tawag dun eh. Yan yung tinuturo ng arrow. Yan mga lods. So, balik na tayo mga lodi. So that's it for this video mga lods. Yun lang muna kasi hindi ko pa masyadong gawin itong MXQ Pro. Gagamitin ko muna siya para sa susunod na upload magkakaroon ako ng update nito. So abang-abang kayo dyan. So mag-subscribe kayo para update kayo sa mga susunod nating upload para dito sa MXQ Pro. Mag-research ako yung mga pwedeng useful na application na bagay dito tulad ng mga international channel na pwede natin mapanood like mga NBA, mga sports, yan, mga cartoons, unlimited movies na free at iba pa. Sasabihin ko pala yung presyo. Nabili ko siya ng 899 pesos. So pwede na rin gamit lalo sa mga mahilig sa movies dyan. Tulad namin mag-asawa, lalo yung anak ko, mahilig manood. Kaya ito, binili ko. Iwan ko na lang yung link sa description kung gusto nyo bumili. Kasi may libre siyang mini keyboard na mayroon ng ring mouse. Parang 2-in-1 na rin siya. So, kailangan lang niya talaga ng internet na malakas para hindi naglalag yung panonood nyo. Walang buhay ito kung walang internet. Kasi more on Netflix, YouTube, mga channel, mga kailangan yung internet din nun. Kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like na lang. Sana nakakuha kayo ng idea ngayon sa video na to. So, yun lang muna. See you on the next video.